Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pasalamat Siliman sa gobyerno ng Indonesia sa ipinahilin na karayang buot kani. Anak ng kang Indonesia, sigun sa presidente, minasalming sa iraram kang relasyon kan duwang nasyon bilang magkaalyadong nasyon asin nagkakasaro sa katuyuan para sa hustisya asin pagmakulog. Dagdag pa ni Presidente Marcos ng istorya ni Mary Jean an interong tadom sa puso kang kadakol sarong ina na naipit sa pagtiyos na nagibo ring sarong desperadong desisyon na nagbago sa dalagan ka sa buhay. Asin daw na nga ni pinapanimbag si Mary Jean Veloso sa raram kan Lekang Indonesia. Sinabi kang presidente, mantinido siyang biktima ning sirkumstansya. Sa katagod na bareta mga tugang, posibleng idiretso sa ang OFW na si Mary Jean Veloso sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City sa oras na makapuliin sa Pilipinas gikan Indonesia. Sinabi ni Department of Justice Assistant Secretary Maiko Glabano, nagtaon na ng kasuguan si Justice Secretary Crispin Rimulya sa National Bureau of Investigation para sundoon na sindrahon sa detention center si Veloso. Nawarangan ni Bay pang eksaktong petsa kunyari makabalik sa Pilipinas si Veloso piglino man ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Mayong hinagad na karibay ang gobyerno kang Indonesia sa tatao sa kustudiya ni Veloso sa Pilipinas. Nakula man ang benepisyo na maibalyo sa kustudiya kang Pilipinas si Veloso na pura sa salbado na sa kastigong kagadanan. Mabisita man siya kan sa mga mahal sa buhay asin pwedeng mabusi-isik ang mga Pilipinong doktor. Tinawando ni De Vega na marumarom na ma-hospital arrest si Veloso hulit Mayo maining helang. Tignino pa ni De Vega na oras na magamot si Veloso, inilagos muna kani ang sentensya na ipinataw sa iya kang gobyerno ng Indonesia. Inot naman siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakapuli na ning Pilipinas si Mary Jean na nakastigong kagadanan sa Indonesia huli sa kasong illegal na droga. Ipinahayag pa ang Presidente na matapos ang lampas na dekadang pakikipag-ulay asin apila sa gobyerno ng Indonesia, pinaunrahan ang Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras yatong yan. Sa laog sa naning sarong aldaw na iingkas asin na ipambayad ang cheque na nagkakantidad 37.5 billion pesos na confidential funds kan Department of Education sa raram kan liderato ni Vice President Sara Duterte. Nabulgar ini sa ikanom na pagdangog kang House Committee on Good Government and Public Accountability na pinapamayuhan ni Congressman Joel Chua Manila. Nahiling ini sa ipinisintar ni Congressman Rhodes Gutierrez na mga acknowledgement receipt na isinumiter kang OVP as in DepEd sa Commission on Audit. Nagluwas na kan Pebrero taon 2023 matapos maingkas ang 37.5 billion pesos na cheque tulos sining ginasto sa pitong magkakaibang lugar sa laog sana ning sarong aldaw ni Edward Fajarda na yung Special Disbursement Officer kan DepEd. Kabali sa pitong lugar ang Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, asin Davao City. Nasampit man ni Gutierrez na kan Marso 15 taon 2023, nakapagbayad si Farda ng 26 na beses na sa manibang probinsya sa Luzon, Visayas, asin sa Mindanao. Kakampi Network
News. Kakampi Network News. Nagtaon naman ng reaksyon si Vice President Sara Duterte mapalapit sa mga pirma na haros lampas 1,200 subot na resibong pirmado kan sarong nagangaran na Mary Grace Piatos na sinubiter man kang Office of the Vice President sa Commission on Audit tanganing mapatunayan ang pinagkagastusan kan 125 billion pesos na expenditures kan sa iyong opisina. Sa video kang OVP na pig report, ibinahay kang Vice Presidente na mayo siyang maitataong komento na pitigdi hulita dahil pa niya nahiling ang mga sinasabing resibo na may perma ni Mary Grace Piatos. Gabos ka mga dokumento nagdiretso sa opisina kang COA kung saan binubusisi ang confidential fund kan sa opisina kang gobyerno. Mientras tanto, garonggayo marikasman na pinatulan kanagkaperang netizens ang paghahanap kay Mary Grace Piatos kang i-anunsyar kanagkaperang kongresista na may preparadong 1 million pesos na patong sa makakapagtugdo kan lokasyon asin pagbibistuhan gani. Dahil man kaya makatutubod ang pagkakabilog sa pangaran kang signatories sa resibo na garonggayo pinagsarong pangaran sana kan sarong restaurant asin man chicheria. Isarangat man ang propwesto naman sa Kamara ng Representantes. Tanganing maparikas na ang pagkansilar ka mga peking Philippine birth certificate na ginagamit ka mga dayuan. Ang propwestong fraudulent birth certificate cancellation law House Bill number 11117 nagugat sa investigasyon may koneksyon sa mga illegal na operasyon kang Philippine offshore gaming operators kung saan nagluwas na nagamit ang mga Chinese national ng peking birth certificate tanganing mga pagpatindog ng mga kumpanya asin magkasarili ng mga daga na para sa naman sa mga Pilipino. Ang propwesto pigpadrinuhan ninda Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Deputy Speaker David Suarez, House Quad Committee Chairperson Robert Ace Barbers, Bimbilino Abante, Dan Fernandez, asin iba pa mga biyembro kan komite. Sararom kang propwesto ititindog ang Special Committee on Cancellation of Fraudulent Birth Certificate na pamamayuhan kang Philippine Statistic Authority Registrar General, kaibanan ang Department of Foreign Affairs, Department of Interior Local Government, Department of Justice, as in Office of the Solicitor General. Ang komite tatawan ng puner na imbisigaran ang mga reklamo, magpasumpid ng ebidensya asin magpaluwas ng mga desisyon may koneksyon sa kini-question na birth certificate sa laog din 30 dias. Ang reklamo pwedeng isunod kang isayman na nasa tamang edad o law enforcement agency. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito ko niya batugang. Alas 5:17 ng pag-aga, ang tabihan ng puwatya ng mga dagdag na mga bareta sa luwas, mga bareta sa lado lokal. Mientras tanto, igwang 59 na Pilipino anampang sa death row sa manamibang nasyon sa Kinaban asin pilit na isinasalbar ng gobyerno. Inang ipinahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa ginibong press briefing kasugma sa Palasyo Malacanang kasunod kan na nakatala na pagpuli sa Pilipinas ni death convict Mary Jean Veloso gikan sa pagkakapreso sa nasyon kang Indonesia. Sigun kini Vega, bako gabos nasambit na bilang mga overseas Filipino worker hulita may nagkapiraman na kastigo ng kastigong kagadanan sa Sabah, Malaysia. Parte subot ang mga Pilipinong ini sa mga naglusob sa Sabah para mawiyo ang isla o sa pagtubod na pagrugaring kansen ng mga ninuno. Nakakamundo man. Ulita may mga binitay na Pinoy sa China asin Saudi Arabia uli sa kasong illegal na droga dawa ginibo man kang gobyerno ang gabos na pagi para maisalbar mga ini sa kastigong kagadanan. Ang nagpapakusog subot sa buot ngunyan kabang nasa gobyerno ang nagkukusog man na pagkapunan sa enterong Kinaban para dagos ng tunawon ang death penalty na pwedeng baging liyabi para maisalbar ang 59 Pilipino sa kastigong bitay. Sa iba pang mga barangay nato kunya sa Radyo Nasyonal mga tugang,
Inumaman ni Speaker Ferdinand Bartolo Romualdez si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagibukaning pabalik sa Pilipinas ang Pinay drug mule convict na si Merjin Binoso na narampang sa death row sa nasyong Indonesia. Ini matapos na inunsyar mismo kang Presidente ng Pilipinas, makakapuli na sa nasyon si Binoso matapos ang 14 taon na pagkakapreso. Ikinaugmaman kang pamilya ni Binoso sa Nueva Ecija. Ipinahayag ni Speaker Romualdez na ang gilibok ang Presidente patunay na tinatawang kanilang prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino o rugna ang mga OFWs. Dagdag pa ng Speaker, ang pagkabalik sa Pilipinas ni Binoso may concern na triumph of hope, diplomacy as in justice. Nagpasalamat man si Speaker Romualdez sa Indonesian President na si Prabowo Subianto. Panapit sa nasambit na lagdang. Siniguro man ni Romualdez, ipaparagos kaniyang pagkipag-koordinar sa maribang government agencies na mabilog ni mga polisiya para protira ng mga OFWs asin sa indang mga pamilya. Mientras tanto, isinasapilal na sa nakang Philippine National Police ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 to 2028. Sigun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sa roining strategic framework na katuyang pagsugon ang kampanya kontra illegal na droga, alagad binabisto sa diretsong pantao, asin nagtutulod kan sa rong bloodless asing community-oriented campaign kontra illegal drugs. Paliwanag ni Marbil, ang roadmap hali sa mga hard-earned lesson sa nakalis ng mga kampanya kontra illegal na droga, asin baga sa sakripisyo ng mga pulis sa pag-utob kan sa ilang responsibilidad. Testamento man subot ang recalibrated roadmap na ini kan sa ilang dedikasyon na protiran ang buhay asin irespeto ang diretsong pantao para makamtan ang drug-free Philippines sa mga babot na panahon. Ipinahayag pa kang PNP Chief na basado sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Missionin na ang concerning intensified anti-illegal drug operation, siguruhon ang pagpapanimbag sa mga imbulto sa paggibo asin pagpabagal ng droga asin pagpapalakop sa publiko. Ang may datang epekto kan droga, katabang ang mga lokal na gobyerno asin iba pang mga stakeholders. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pariyo na nakalusot sa Poderosong Commission on Appointments sina DILG Secretary Juanito Victor o John Vic Rimulya, asin man si Civil Service Commission Chairperson Marilyn Barua Yap. Mayong miyembro kang si ang nagboto laban sa designar kini Rimulya bilang DILG Chief maging sa kumpirmasyon ni Barua Yap. Kan Oktubre 8, ipinahayag ang Palasyo Malacanang ang pagdesignar kini Rimulya bilang bagong pamayukan DILG. Si Rimulya, tugan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, nagribay kinating DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na nag-debiter para magdalagan sa pagkasenador sa May 2025 elections. Ibinugtakman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa posisyon si Barua Yap kan Oktubre 16 na matapos ang termino sa Pebrero 2 taon 2029. Nagsali naman siya sa dating pamayukang Civil Service Commission na si Nograles na madalagan man mayor duman sa Davao City kalaban si dating Presidente Rodrigo Duterte. Disganado ang samaang industriya ng agrikultura o SINAG sa pagkonsulta kang gobyerno sa mga agriculture stakeholder bago ni nagdesisyon na mag-importar ng gulay asin man sira. Nawala nga na sinabi kang Department of Agriculture na nakuna ang danyos na pigwalat kang sunod-sunod na bagyo sa lado kang agrikultura kang nasyon. Dapat subot hinapot muna sila kung importasyon ang solusyon para digdi. Dagdag pa ninda, mayo mang problema sa pag-importar kung talagang kinakaipuan alagad dapat mo nang hilingon ang epekto kanin sa retail prices kan sinambit ng mga produkto. Itinaong halimbawa kan sinag ang presyo kan galunggong nasa kunya nasa 320 pesos kada kilo, dawa nasa 120 pesos na o 180 pesos ang bagsakan kanin sa merkado. Nagagalas man ang sinag kung tano binukasan tulos sa importasyon ang gulay, dawa, small scale pasana ini.
Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, alas 5:24 din pag-aaga na. Sa iba pa detalles ng mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nasyonal, inapod ni Senador J.B. Ercito na failure ang PhilHealth, ngunit kadakol pa mangkinaran ng mga Pilipino ang lubog sa utang huli sa hospital bill. Sabi ni Ercito, principal author kang Universal Healthcare, ang mayor na mandato kang PhilHealth, pag-ianon ang pasanon ka mga Pilipino. Dagdag niya pa, ang PhilHealth ang mayor na ahensya na sinusugo na implementar ang Universal Healthcare Law. Kang haputon man, kung ano para kay Ercito ang easing the burden o ang porsyento na dapat asumirong kang PhilHealth na nagpapagyan sa pasaron ka mga Pilipino sa hospital bill, sinabi na 30 sagud 40% o dawa 50% for indigents, PWD, senior citizens, asin sagud na maging zero balance billing, bon sabiyon, may na silang babayadan dawa sarong sintimos. Mientras tanto, mga tugang, alas 5:26 ang oras siya tungkol yan. Papaginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking para sa Terra Solar Project ang Meralco as Meralco Power Gene sa Nueva Ecija. Iyon ay yung pinakadakulang single-site solar as in battery energy storage facility sa interong Kinaban. Katuyan kan Terra Solar Project, masibagan ang paragos na paglangkaw kan demand para sa kuryente as in may importanteng papel ini sa transition sa paggamit kang malinig na enerhiya. Binakumpwesto rin ng 3,500 megawatt na planta kang solar power na may kaibaran na battery energy storage system na mataw ng malinig na enerhiya asin kayo mag-supply ng kuryente sa 2.4 milyon na kahurungan. Apura kayan, pingalauman man makabawas ini nindakula sa carbon emission na minaabot na sa 4.3 bilyon tonelada ang kada taon. Sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol niya mga tugang, duwang eroplano sa magkaibang airlines ang naka-experience ng abriya sa Siargao Airport basado sa report kan lokal na gobyerno kan Del Carmen, Surigao del Norte asin Civil Aviation Authority of the Philippines, Siargao Airport. Basado sa report, kan nasugma, Nobyembre 20, pumilitok subot ang saro sa mga ruweda kang Cebu Pacific, mientras napigsusurat ang baretang ini, nakipagduar pa sila sa Kaap, Siargao asin sa kumpanya para sa salbadong pagtransport kan na eroplano. Basado man sa report kan Kaap, kan nagtarikod man na Martes ni paghapon, naka-experience ning runway excursion o pagkakalihis ning aircraft o pagkakalihis kang o pagpalos kang aircraft sa runway surface, rason para sumadsad ang ruweda kang eroplano sa kadagaan kang PAL di Havilland, Canada -8-400. Mientras tanto, umayo man na i-report na casualties o nairido sa sinambit ng mga aberya kang eroplano. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagatubang na ang Chief of Staff kang Office of the Vice President na si Attorney
Sulaica Lopez sa ikarom na pagdangog kang House Committee on Good Government and Public Accountability kasugma. Kasunod ni kang pagbiyan ni Lopez sa Amerika sa laog din 2 semana asi matapos mapanawasan ng subpinakan komite. Iyon ang ino na pagkakataon na nakatindir sa investigasyon si Lopez tanganing simbagon na mga aligasyon dapit sa sumot salam paggamit kang confidential funds kang opisina ni Vice President Sara Duterte. Napagramanan sa nakalis na pagdangog, sinasabing kaibaran si Lopez sa inner circle kan Vice Presidente na may kontrol sa confidential funds kang OVP. Mientras tanto, nakumpirmar sa pagdangog na direktrayumpo ang mga otoridad na may sirbi ang contempt order laban sa 4 na opisyal kang OVP hulita sinda yaon sa official travel. Ini sinda Special Disbursement Officer Gina Acosta, dating DepEd SDO Edward Fajarda, dating Assistant Secretary Sunshine Fajarda, asin Assistant Chief of Staff Limuel Ontorio o Ortuño na Chairman kan Bids and Awards Committee. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:30 na po na pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, maparagos at yan. Mga bareta sa Lupunaan Tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Good morning sa mga taga-Rinconada area. Kumusta na kamo? And siyempre, naantabayanan kita sa partido sa Baikan KM Kakampi Partido. Marilaaga man sa mga kostales na banawaan kang partido. Lalo na po si mga banawaan na pinanganaan kang bagyong Pipito. Sana makabangon na kita sa urog na madaling panahon. And siyempre sa mga parantaban niya to sa Naga City, good morning. Sa mga aming nagsasaod gunyan, sa aming nagpaparong kan may datang parong kang basura sa side ng mga tungod kang harong. Tasag gunyan si mga regular na basura napabayaan na. Uli sa pagtutok sa clearing operation na may mga pa-picture-picture na before and after. Mga before and after na araman, samantalang si mga basura na binabayadan ka mga o nakabali sa binabayadan para sa kuyan sa real property tax, ha? Anday nakukolekta, magduduwang simana na sa mga residential area, sa mga subdivision. Kaya legit ang pagiging Nagas Mails of Nagas Mail in the world. Yan, Naga. Ini Babatang Naga. Kakampi. Babalik kami at yan sa pagpapadagos ka mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Gawan ng aksyon o Prime Water Iriga City. Dahil ako mag-arog sa MNWD na minsan maluya, minsan makusong, minsan mayo ang supply kan tubig. O, diyan sa Prime Water, totally mayong bulos ang tubig. Diyan sa may parte kan Iriga City, lalo na sa may Barangay Santo Domingo. Balik kita sa mga baretang unyan. Paragos ang mga preparasyon na ginigibo kan liderato ng Philippine National Police para sa panagalan ng Kapaskuhan. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jane Fajardo, mapautobsidad ng no-leave policy sa kabus na kapulisan para masiguro ang seguridad asing kaligtasan kang publiko. Ang sinabit ng kasuguan, epektibo po Disyembre 15 sulong Enero 12 kan masunod na taon 2025. Paliwanag ni Fajardo, kada Kapaskuhan normal na ang dagsaan ka mga tao sa mga estratehikong lugar. Ini kinabibilangan ka mga airport, port, mga simbahan, malls, lugar na pasyara na siniba pang tinataong lugar kada holiday. Sigun sa datos kan PNP, naghuros ning lampas sa 21% ang mga krimen na nangyari sa nasyon sa pagkapon kang Bermans ngunya na 2024. Masa baba ini sa lampas 25% na iristo sa parehong panahon na kanagtalikod na 2023. Dagos ng pinawarang saysay kang Korte Suprema kang Pilipinas sabay kang in-bank ang pagtukaw ni dating Commission on Election Commissioner Rowena Guanzon bilang first nominee kang PWD party list na nanggara sa 2022 party list election. Sa desisyon kang in-bank, idineklarang null and void ang Common Minute Resolution Number 2022-0774
na nagtugot na maging substitute si Guanzon bilang nominee na sinambitang party list. Sinabi kang Korte Suprema, nakakomiter ng grave abuse of discretion ang Comelec, kulit ipinilawas ang nasambit na resolusyon lampas na sa deadline kang Comelec. Isugumang kang Korte, nagibon permanente ang ipinilawas ka ng temporary restraining order kanagtalikod na June 29, 2022 laban kay Guanzon. Apura kay Guanzon, idiniklaraman na mayong kusog ang nominasyon o mayong epekto ang nominasyon ni Rosalie Garcia, Cherry Belmonte Lim, Donabel Tenorio asin Rodolfo Villar. Tinuyaw man ka Supreme Court ang nakakasupog na ginibuk ang Comelec na magamit ang mismong institusyon bilang kasangkapan para sa sarong pakana. Sinusugo man kan Korte ang P3PWD na isumiter ang pangaran kang karagdagan na nominees alagan pinagbawalan na ibali pa sa nominees ang idineklarang null and void kang Korte. Inot naman ang pigwestiyon kan duty to energy the Republic o piga question kan duty to energy the Republic through the enlightenment of the youth o Duterte Youth Party List and Commission on Election kung tao tinugutan si dating Comelec Commissioner Maria Rowena Amelia V. Guanzon bilang substitute nominee para sa komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities o P3PWD. Inahagad kan Duterte Youth Party List sa Korte Suprema. Pugulan ang proklamasyon kan Comelec kidating Commissioner Guanzon bilang representante sa Kamara huli sa pagsunod sa proseso kang party list system. Alas 5:40 5 ang oras yata ngunyan. May mga pagribat nalingaw kan obligasyon. Nagpayag ng pagkalarma si Department of Health Secretary Ted Herbosa sa paglanggaw kang bilang kan childhood pregnancy sa nasyon. Sigun kay Herbosa, nakapagresto ang Pilipinas ng very high incidence kang childhood pregnancy o pagkabados ni kan mga aki na mayo pang 15 anyos ang edad. Sa datos kan Philippine Statistical Authority, kan 2022, 59 jóvenes na nasa 15 anyos ang edad pababa ang nabados kada 100,000 na populasyon. Sa kasagsagan bang pandemic kan 2020, nasa 39.39 aki kada 100,000 na populasyon ang nabados. Luminang kao ini sa 44.06 kan 2021 as in 59.34 kan 2022. Sinabi ka Sekretary, dakulang kinakampang na problema ka nasyon pag-abot sa teenage pregnancy. Patanid niya, saro ini sa nagkukontribuyer sa maternal mortality hulit sa day pa na kapag prenatal, high risk man ang jóvenes na magka-inclampsia as in hemorrhage sa saindang pangaki. Nagalaw man si Herbosa na mga kontrol ini tagani mabawasan ang maternal mortality. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:46. Mientras tanto, maski na nga may planong gibon 25 ang mga Police General halis sa 153 sinigurban ni DILG Secretary John Vic Rimulya na mayong matatanggal sa sainda. Ginibo ang pagsiguro matapos ang konfirmasyon kan sa iyang ad interim appointment sa Commission on Appointments. Ang DILG ang nag-administrar sa Philippine National Police. Ito naman sinabi ni Rimulya na gusto niyang mabawasan ang bilang ka mga PNP General sa 25 pagkali sa 153 na bilang parte kan sayang pagtulod kang reforma sa Philippine National Police. Sigun saya, 32 na taon na ang Republic Act No. 6975. Wang lay na nagbukna sa PNP asing kay Puan otro ining reviewon sa rupang problema sa organisasyon ang redundancy o naotro sa naman nakadakol na mga posisyon. Sabi pa ni Rimulya, bubusisyon man ang proseso kang promosyon sa PNP asin ko kumpara sa ginigibo kang Armed Forces of the Philippines. Sa presente, kada 3 taon ang promosyon sa PNP masalipot kumpara sa 5 taon sa Armed Forces of the Philippines.
Garo mga ranggungon dyan sa PNP, ordinaryo na sa ano. Kung maging colonel ka, garo, ano man ganyan kung colonel ka. Magi kan general, so what kung general ka? Pagkada ko na kayo maghaharlang ko na ranggo sa Philippine National Police. Kinakalkulaban mga tugang sa 800,000 na senior citizen. Anday pa nakakaresibi ng 1,000 pesos na bulanan na social pension uli sa kawaran ng budget. Inagidako ka mga opisyal ka Department of Social Welfare and Development kan magampang sa Senado tanggaling idepensa sa ilang propostong 233.8 billion pesos na budget para sa 2025. Kan 2023 kinakalkulang 490,000 senior citizens na naging resibi sa ng pensyon at na naibugtak sa waitlist uli sa kakulangan ng pundo. Ang bilang na ini nagparadakula sa 600,000 na simpuling sumakat nangunyan sa 800,000. Simbagang sponsor kan na budget bayong pundo para sa pensyon ka mga senior citizen na yaon sa waiting list. Sa iba palitares ka mga bareta niya tungkol niya mga tugang, siniguro bangkan the Department of Energy na piga-pretarara na nila ang pagbalik sa supply kang kuryente bago magpasko sa mga lugar na linamasa kan bagyo. Sigun kay Energy Undersecretary o sigun sa DOE, partikular na tinatawang prioridad and vital facilities aron kan mga ospital, command center, commercial establishment, kabali ang mga bangko. Siniguro man na mayong oil facilities ang nadisloso kan Super Typhoon Pipito. Kumpiyansaman ang ahensya na mas away maibalik ang supply kang kuryente sa Catanduanes. Ulit na man nagkadaranyaran kang bagyo ang mga planta sa isla. Siniguro pa man na bastante ang supply kang kuryente sa nasyon, dawa may mga naraot na transmission line. Sa ngunyan, sarong transmission lines na ang tinutukan ka National Grid Corporation of the Philippines as inini ang linyang pasiring probinsya kang Aurora. Mientras tanto, kinumpirmar kan Energy Department na 89% kan naibalik na ang supply kan kuryente sa mga lugar na naapektuhan kang enot na bagyong si Nika. Pasado na sa huri asin ikatulong pagbasa sa Kamara ng Representantes ang House Bill number 10958 na nagtutulod na ideklara ang June 19 bilang special working holiday bilang pagbisto sa kumpleanyo ni Dr. Jose Rizal. Sa oras na baging li ang House Bill number 10958, ang June 19, opisyal ng apuno na araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Nasa 175 legislador ang nagbotong pabor sa sinambit ng propwesto. Si Rizal, sarong novelist, physician, scientist, artist as in linguist, ipinangaki kan June 19, 1861 duman sa Calamba, Laguna. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sinugura kan Department of Education ang gabos ng mga opisina asin eskulang kanina iwasan ang mga ingranting selebrasyon kan Christmas party pagkatapos kan sunod-sunod na bagyong nagtama sa nagkapirang party kan Luzon. Minasunod man ini sa inutan direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya kang gobyerno na magpailing nin paikisumaro sa gabos ng mga Pilipinong naapektuhan kang kalabidad matapos ang anum na bagyong tuminama sa Pilipinas sa naugsaran ning dahi pa sarong bulan. Pariyuman na responsibilidad ang mga opisina kang riyon as in division na sigurohon ang istriktong pagsunod sa direktiba kang hepe ekutibo. Sinusuguman ng mga opisina as in eskwelahan kang DepEd mag-concern donation drive sa mga apektadong lugar para may tipon hali sa kadikit na selebrasyon kan Christmas party. Otso minutos antes magabot ang oras na 6:00 ng pag-aga.
Mientras tanto mga tugang, liwat na pinapaginumdumkan Department of Information and Communications Technology ang publiko na magdikay sa mga nagkakuriat na lab scams ngunya na holiday season. Sigun sa ahensya, ulit mating-mati na ang panangarang na Pasko. Uso na naman ang lab scam na target makapambiktima ng mga malilipot ang Pasko, umayong love life. Sa naging pahig ni DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso, sinabi kanina parating nabibiktima kang siring na bodos ang mga single na naghahanap ng kapartner o juwa. Inanok man kanina ang publiko na maging mapagbanman para day mabiktima kang siring na bodos. In kaso mabiktima, ugalion i-report sa mga otoridad para matauan ng aksyon. Sa ibong kanina kumpiyansa man si Paraiso na maging malikayan na mga Pilipino ngayon na holiday season para day mabiktima nin love scam. Pinadlak ang Department of Information and Communication Technology National Bureau of Investigation, NBI, pati naman Philippine National Police, ang unsing gayong scam hub sa Pilipinas daramang kabaragos na fraudulent digital operations rasyon. Ang pagkapasarado kasunod ng report ng National Telecommunications Commission dapit sa tax scams. Sigun sa NTC, nakapag-block na sila ng 2.2 billion fraudulent SMS messages, 2.3 billion na SIM cards deactivated, asin may 10.8 million numbers ang blacklisted. Pinakusugman, kangahin siya ang pag-istrikto sa mga telecommunications companies sa pagkapanuwas ng SIM card na ganing maingatan ang kapakanan ka mga manuan hali sa text scam. Ang NTC nag-implementar kan istrikto sa mga telcos arog kan pag-ugurusuling advanced identity verification technologies arog kang selfie capture, facial recognition as limited retrieve para sa ID submissions para labanan ang text scam. Nagigimuman subot ng mga pagyang NTC kung paano maiwasan ang padagos na text scam dawa may SIM registration. Sa findings kang NBI Cybercrime Division dahil parang naloy, igwang loopholes na nahiling sa proseso kang SIM registration kaya posible na magkaigo ng mga fake identities asin pag-restro kang SIM cards gamit ang bakong verified na detalye. Aron na sana, kanda i-report na litrato kang sarong matching o kabalang bilang proof of identity kang SIM card na inako man ang registration dawa kabalang ang picture. Garo itong kabalang nasusugnay aon sa naga. 4 minutos mga tuhugan, tas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Para gustagos kita sa mga bareta sa Lado Nacional, antes kan sa tuwing mga baretang alis sa mga kakamping radyo. Mientras tanto, ipinahig ni Senatorial Candidate Luis Manong Chavit Singson ang plano niyang solusyonan ang modernisasyon kan transportasyon sa Metro Manila na tulos man inuyunan ni dating Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kana Martes, pinganunsyan ni Chavit ang sayang plataforma para sa modernization kan public transportation sa syudad sa ibong kan ginatos na mga senior citizens na nagtipon sa SM Manila. Sigun sa kandidato sa pagkasenador, gusto niyang darahon sa syudad ang sarong fleet kang 22-seater electric public utility vehicles. Tagani mabawasan ang matinding problema sa trapiko na na-experience sa Manila asin tagani mapagyan ang buhay ka mga pasaheros asing commuter. Kabali man sa plano ini sa plano ni Dumagoso, nagpromesa na siguruhon na available ang supply ka mga electric vehicles sa mga transport group, mentras na si Chavit man ang maasumir sa pagpundo sa gibon na rollout ka mga EPUV. Ang mga EPUV, igwa mga modernong amenities, araw kang air condition, asin CCTV, taka ni masiguro na salbado ang mga pasaheros. Eco-friendly man ang electric motors, kaya sigurado makabawas ini sa carbon footprint kan syudad. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Nagtripon ang manibang grupo, mga parasira si mga parauma sa tubangan kan Department of Agriculture tangani mga kapunan may koneksyon sa calamity compensation asin production aid huliman sa magkakasunod na bagyo. Nagpayag si National Federation of Peasant Women Secretary General asin Gabriela Women Party List Second Nominee Cathy Istabilio na uli sa magkakasunod na bagyo darakang El Nino. Rinaut ang produksyon kang agrikultural, hanap buhay, pati na ang mga kaharungan ka mga parauma sinman mga parasira. Dagdag pa gani, uliman sa kaagi mga kalamidad, handa ng mga parauma kung saan sinda makuha ng kapital para sa masunod na tananuman. Uli sa day pa sinda nakapagbayad kang inutang ninda sa katatapos na aranian. Pangapunan kang grupo, mapakaray na ang kompensasyon na silang ma-receive halis sa gobyerno. Nakapunan man ang grupo na punduna ang mga land use conversion, pagpapahiwas kang agricultural plantations, reclamation projects, quarrying, minahan, logging operations na karaot sa kapalibutan asin natural resources, uliman sa climate change. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa butong pabor na 174 ka mga kongresista, inaprobahan na sa ikatulo sinuring pagbasa ang House Bill 10959 o Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act. Sinusugo kang purpresto ang pagkataw sa mga OFW yung 50% diskwento sa remittance fee para sa kwartang ipinapadala sa ilang mga pamilya na ipinapaagi sa bangko o non-banking institusyon. Binabawalan man kang purpresto ang gamos na bangko asin non-bank financial intermediaries na magpalangkaw ka sa ilang presenting remittance fee. Namayong konsultasyon sa Department of Finance, Department of Migrant Workers asin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakapanaman sa propresto na kada taon naabuton sa 30 bilyon dolyares ang kantidad kang remittances na ipinapadala ka mga OFW na may mga darakulang ambag sa pag-asenso kang ekonomiya sa laog ng piranang dekada. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yata ko niya matugang. Eksakto ng alas 6 ng pag-aaga, ang mga bareta sa Kakampi Network News maparagos at yan. Sa tuyo pumakibanan ang mga Kakamping Radyo, mga baretang tinipon kan DWEB-FM Kamsur sa Rinconada, mga bareta halin sa KM Kakampi Partido Area, as mga baretang tinipon kan BBS-FM sa Naga City. Huwebes na ngunyan, duman sa mga napapaglingaw, uy, lampas na sarong bulan, Christmas na, nalilingaw-lingawan tang padagadang na ang Christmas, hulikan mga nangyaring kalamidad. Huwebes kunyan, November 21, 2024. Babalik ang mga bareta sa Kakampi Network News. At yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Rinconada area, kaya barang naman sa mga bareta si Benny de Sera. Benny. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Pabalos June, sa detalyos kan mga bareta, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, inaprobaran ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva, kan lokal gobierno kan Ciudad Min Iriga, an alokasyon na kandilad 8,000 pesos kada para tugdo, gikan sa Special Education Fund SEF para man sa fiscal year 2024. Asin ini para suportaran ang sarong research program na inbuilt on dosing DepEd teachers gikan sa manlaylan eskwelahan sa Ciudad din Iriga. Ang nasabi ng pag-aprobar, tinik-anunsyar durante ng ginibong local school board meeting kasulma Nobyembre 20, 2024 na ginibo sa conference room kan opisina kan alkalde. Ang mga paratugdo makondusin rin pag-aadalan katuyan yun masimbagan ang mga angat sa mga classrooms na ang pagtutok o ang pag-focus yun pagpakarakan literacy asin numeracy. Ang research program parte kan panagos na pesos ni Mayor Rex Oliva para man mas maparambong mapakaray ang edukasyon sa pagtunin mga solusyon para man maging magayon ang performance kan mga estudyante. Mientras tanto sa nasabi ng pagtitripon, napag-online man ang mga minasunod na agenda
updates sa operasyon kan swimming pool and Special Education Fund menu packages, utilization of program funds and proposed realignments, research grants and financial assistance, Special Education Fund budget funds para man sa fiscal year 2025. Ang lokal na gobyerno, sigun kay Mayor Rexuba Arriba Oliva, padagos na komitibo sa pagisibag sa mga angat sa edukasyon sa syudad, asin at pagsuporta sa mga eskwela sa sasayin espersos para mas na maging maray ang resultado kan mga kaaki na taga-syudad nin Iriga. DWEBFM Rinconada sa Kampi mo Network News. Dagdagantan bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Karong aldaw na selebrasyon kan International Men's Day, naging maugma ang pagselebrar sa syudad kan Iriga. Nagkaurugma ang mga empleyado, mga kalalakihan kan syudad nin Iriga, kang magkaiguan nin libreng pamahawan asin pangudtuhan sa mga empleyado kan LGU Iriga. Ginibo ang okasyon kan nakalipas na petsa 19 kan Nobyembre bilang pagbisto asin pagselebrar kang aldaw kan mga kalalakihan sa espertos kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa liderato ni Mayor Wilfredo Rex C. Oliva asin ni Vice Mayor Edsel Sirardi Maiwat, katuwang ang Human Resource Management Office o ang CHRMO. Ginibo ang mga palibreng pagkakan asin simpleng pagselebrar kan mga kalalakihang empleyado kan LGU. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Rinconada sa Kampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles katuwin mga bareta sa lado lokal. Yao na si guidelines para man makaresibi nin mihoras partikularmente anak mga senior citizens nan edad 80, 85, 90, 95 hasta 100 años base sa Republic Act number 11982 ang inapo na Expanded Centenary Lands Law. Iniyan magiging na bareta sa mga senior citizens na ipinluwas kasudma ni Senior Isaganing Aguila kan Office of the Senior Citizens Affairs dito sa Banwa na Nabwa. Magigirumduman na ang Akta Republika sa mga senior citizens minato ng kandidat 100,000 pesos pagabot sa edad na 100 anyos alagad. Ninhuli sa pagamindar sa Republic Act 10865, nakatala na makarasubinin na 10,000 pesos ang lambang senior citizens na may edad ng 80, 85, 90, 95 anyos. Asin, pag nakabot sa edad na 100 anyos, ini makaka-resibi pag-iraran ng 100,000 pesos hali sa gobyerno nasyonal, 100,000 pesos man hali sa probinsya sa paginigaw na Luigi Villaferde, asin 50,000 pesos hali sa lokal na gobyerno bilang sa indang mga counterpart. Sigun kay Mr. Aguila, ang Akta Republika nag-efekto kan Marso 17, 2024, asin ang pag-resibinin mihoras kan mga siring na senior citizens, opisyal na mapon sa Enero 2025. Support the guideline on the grant of benefits sa Filipino octogenarian, nonagenarian, centenarian, pursuant sa Republic Act number 11982, amending Republic Act number 10868. Iyon na po ini papabenefit paparahalat kan mga nag-iedad ng 80, 85, 90, 95 hanggang sa 100. Ini pong Republic Act na ini, Filipino octogenarians, nonagenarians, centenarians, the said law took effect on 17 March 2024, following its publication in the newspaper of general circulation last March 2, 2024. Ini po, lambang edad na 80, 85, 90, 95, makaka-receive po ng 10,000 pesos. Mapuon po ini sa first month of 2025. Parte ng mga naging paig ni Aguila kan Oscar digdi sa Banwa Ananaba. Mientras tanto, ipinahig pa kani na itong igong edad na 80 anyos ngunya na taon po Marso 17 hasta Disyembre 31, 2024 ang makakaiba sa mga makakaresibin niyan sa mga namundag Enero hasta Marso 16, 2024 dai makakaiba hulit na naapurban sibil Marso 17 ngunyan sarang taon. DWEBFM Rinconada sa Kampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga barata alidig sa DWEB Kamsur. Ini yan salit sa nasi Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi
Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta ka dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada area. Alas 6:17 ang oras yato kunyan. Isunod na mga bareta ang tinipon man kan KM kakampi naman sa partido. Nasa linya si Frank Sotero. Frank, Kakampi mo partido. Network News. Kakamping Juni ng mga baratang tinaripon kikadigdi sa partido area. Nakatalaan na himayon ngayon ni semana ang propostong budget para sa taon 2025 kan banawaan kan gawa Cabaret di Sur. Inadbagi na pinagkumpirmar ni Konsehal Eli Carino sa pagkipag-ulay kan kakampi mo. Sigon ki Konsehal Eli Carino, unya na si Banaw sa babot na daw ni Biyernes, nakatalaan na to karon sa Committee of the Whole ang propostong annual budget sa basunod na taon na sa 2025. Sigon ki Kagawad Eli Carino, abuton sa labi sa 462 milyones de pesos ang proponedog fundo para sa basunod na taon kan banawaan kan gawa Cabaret di Sura kasabay kan pagtiripon kan sa bayan sa lado kan o bilang Committee of the Whole nakatalaan man ipaapod ang mga department heads taning saro-saro na sila ipinagsumuter na budget sa kandag o sa indag baga kanya-kanyang departamento. Naglalao man nasa bitanang konsehal na makakalusot sa mas lalong madaling panahon ang proposed annual budget kan banawaan kan gawa Cabaret di Sura. Uyan ang parte kan pahayag ni Kagawad Eli Carino. Dahol, as in pig-schedule na yan by Friday. Pig-schedule na po yan kang sa muyang grupo na uurulayan yan sa Friday. Kaya, sa ngunyan po, ang schedule dyan sa November 22, halos ang sa tuya po mga department head na ma-attend kaya yung local civil registry, ang municipal assessor, municipal treasurer, and municipal accounting, and municipal budget office. Bali yan ang aapudan kang grupo sa Friday tangani mong urulayan ang sendang budget na sumiter sa tuya sa Sangguniang Bayan. Ang artikel mga naging pahayag ni Konsehal Eli Carino. Mientras tanto, Ratsadel kan mga report gikan sa pag-iriba sa luhan sa Rugpo ng Barangay kan Tigaan Cabaret di Sura. Natutuyo ang dahuli sa pagiging burat sa poder. Detalles kan Barata, Rene Orellosa. Natutuyawan ko dyan sa banawaan kan na Tigaan Cabaret di Sura ang pagiging poderoso asin na burat sa poder. Kan sarong barangay kapitan matapos na inian magpayag na sa iyang kakasuhan ang sarong engineer matapos na matayawan ang raraot na tinampo sa barangay San Francisco, Tigaon, Camarines Sur. Sa report na nakaabot sa KM Kakampi Partido, nagapo na nasambitan ng isu matapos na matayawan ni Engineer Aurelio Porcia ang raraot na porsyon kan na tinampo sa barangay San Francisco palaugon sa barangay Kabalinagan asin barangay Kuyaw-Yaw na pinag-post kan na engineer sa iyang Facebook account na ikinaanggot ni punong nga barangay Lito Pelo agom ni Municipal Councilor Irene Pelo na nagapayag pa ang kapitan na sa iyang kakasuhan na sambitan ng engineer. Rason tanganing oranunin pagtuyaw si Kapitan Pelo gikan sa mga netizen na nagapayag na si punong barangay Pelo ang labi na kapoderoso asin garo nagluluwas na ini ang burat na sa poder. Sosogman sa mga residentes kan barangay San Francisco, imbes na kasuhan kang kapitan si Engineer Porcia, pakarayo na sana ang raraot na porsyon kan tinampo sa inasakupan na magin ang lokal na ekotibo kan Tigaon Camarines Sur ang daiman konforme sa aktwasyon na ini ni punong barangay Lito Pilo. Dugang Nabarada para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Mientras tanto, LTO Outreach Program nagpapalago sa Banuan kan Tinambak Cabaret di Sur, Detalles kan Barata. Dads Prado. Nagpapadago sa sinasay katong alaw ng unyan ang ginigibong LTO Outreach Program sa Banuan kan Tinambak Cabaret di Sur. Sabing aktibidad nangyaring huli sa pakikipagtabangan kana lokal na gobyerno kan Banawaan ng Tinambak sa pamamayo ni Mayor Robel Toy asin kan Land Transportation Office sa Partido District sa pamamayo man ni Ms. Vanessa Chandra Reyes. Ang mga pinag-o-officer na serbisyo yan mga minasunod: mobile EV registration, student permit application, transport forum asin road safety seminar,
Siring man, dakula ang pasasalamat kan lokal na gobyerno kan Tinambak, si LTO Regional Director Francisco Ranches Jr., Season 6, sa pagtugot kay na maikondusir ang siring na programa sa nasabing banwaan. Ang objeto kay ni yun na mairani sa mga namamanwaan ang serbisyo kan LTO para sa mas ligtas asin matuninong na pagbiyahe. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Ultimong barata ko dyan sa lado lokal, bisang ribong household sa Banawan di Karamon, Camarines Sur na kondisirada da din relief operation kan gobyerno probinsyal. Kaso ba? Detalyas kan barata, Dads o kaya Diloriana. Ginibo na kasugma kang gobyerno probinsyal sa kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villafarte, asinman Congressman Elry Villafarte, ang relief operation asinman medical mission sa mga kostalis asin Islang Barangay, kampanwaan ng Karamuan, Camarines Sur. Ang medical mission pinagkondusir sa paayag ng Kafuerte Medical Services kung saan inian sa katuyuhan na tulos na maproteran ang salud kan mga residentes ligi pagkatapos ka na bagyo. Magirumduman ang isla asin man kostalis kan mga na barangay kan na Banwaan Karamuan ang interong linamasa kan Super Typhoon Pipito kung saan kadaklikan mga residensya asin kaharungan na duman. Purog na ang mga gibosalite materials ang interong pinadapa kan sinambitang bagyo. Tiga representar Ninda Vice Mayor Bing Panuelos asinman na bagong amigo kang partido Marco Imperial Gumabaw, sinda Governor Luigi Villafarte, Congressman Elry Villafarte asinman Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa pagpanawas ng pagbariwas kan mga relief goods o bagaman mga family food packs sa mga residentes kan sinambit ng mga barangay asin isla basado o isla sa sinambitang Banwaan, basado man sa impormasyon na ipigpaabot sa Kakampi Muñoz, maabot man sa 1,828 households gikan sa mga barangay kan Daraga, Sintro, Gugon, Uring, Gata asin man mga sityos kang Ginahuan, Kampo asin Pawikan, Nabariwasan asin Natawanan, kan mga family food packs asin iba pa mga relief goods, kasabay man ang sinambitang medical mission. Huli kay ni labi-labi ang kaugmahan asin pasalamat kan sinambit ng mga residentes daraman kan mga biyayang nag-abot sa saindang nag-abot sa sainda pagkatapos kan paglamasa kan sinambit ng bagyo. Mientras tanto kaiba maninda amigo nga Marco Imperial Gumabaw asin Vice Mayor Bing Panuelos ang bilog na timuan Karamuan sa liderato man asin panginot ninda Mayor Jen Ramirez asin man Vice Mayor Don Ubias. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Niloriana Maraynaga. Kakamping June, yan ang mga baratang tinuripon kikaditi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po, si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Kapag bareta diripon kan KM Kakampi dyan po sa partido area 99.3. Alas 6:24 oras yata ngunyan. Isunod lang ilaog mga baretang tripon kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Ang sa to'y mga kaiban naman ngunyan, mayong iba kundi si Oka Esminda, kung mayo pa si Junel Cuba, Oka Gwen. BBS Basta Bareta Sigurado. Mayo tabi Jun, tabi si Oka. Kakamping June, uyan mga barata. Okay, si Junel na. Yaw si Junel. Kakamping June, Kakamping June, uya tabi ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa to yung mga barata sa lado lokal, aprobado na sa committee level kan na Committee on Trade and Commerce na magkaigwanin na Weber kan na renta sa mga stall sa laog kan Naga City Public Market. Inihuli man kan kaagadan kan mga negosyante, huli kan na sa indang mga negosyo na apektaran kan na bagyong Christine sa laog mismo kan merkado publiko kan na siyudad Kanaga. Bago urulayan na sa plenary kan sanggunian da panglunsod kan na siyudad kun pirang bulan da imabayad ang mga negosyante na nag-uukupar kan stall sa laog mismo kan Naga City Public Market. Alaga din pwede magpuon sa bulan kan Oktobre maging ang mga vendors sa laog mismo kan market na naglalatag sa nakan sa indang mga panyenda daiman si Singilonin Plazada. Uya, Simon Florendo ang Market Superintendent kan Naga. Positibo po ang pag-resibi ka itong sanggunian katong sagpod igwa maning manifesto of appeal so mga Naga Market Stallholders Federation. Positibo pong pig-ako kang itong committee on trade and commerce
kanakaagi pong simana kang nag-hearing kami, committee hearing. Ngunyan po ang pagtubod ko po, aaktuara na po ito sa plenary. Igwanang proposal po si committee, initial na proposal kung pirang bulan ang waiver o moratorium. Bago pong moratorium dahil lang masingil. Ito po talaga ning reprieve or waiver ang monthly rental urog na po sa ground floor. Kung pirang bulan po dahil ko masabit habo ko maning panginutan ng sanggunian. Siring ma po pati si mga vendors po sa akop kayang waiver sa plasada kung mga vendors man yan. Artiyan ken mga pahayag ni Mon Florendo an pamayukan na Naga City Public Market. Sa iba pang detalyes na sa tuyang mga barata sa lado lokal, mag-live-in partner na high value target haliduman sa probinsya kan Cavite na dakop kan PNP dyan sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur sa ginibong drug bypass operation. Iyan uli man kan masigasiga na pagmonitor kan grupo kan PNP Intel dyan sa Banuan kan Pasakaw. Asin man kan Municipal Drug Enforcement Unit na kumpiskar sa duwa iyo anda 63 gramos na kantidad kan shabu, 500,000 pesos ang kantidad kana nasambit ng droga, nasambit ng mga suspek kan sudma. Ini ana na ipadarana sa provincial jail dyan sa Tinangis, Pili, Camarines Sur matapos na niya paluwasan tulos nin commitment order gikan sa korte kan Siyudad Canaga. Uya si Police Major Alcomidas ang Chief of Police kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ako, ito si high value target na nagdi-deliver po digdi sa Pasakaw asin sa mga katarayid na Banuan in Cebu. Under monitoring na po ito asin sa kaibanan nito ang intelligence section kang Camarines Sur Police Provincial Office nagkaigwa po ng bypass operation. Nagresulta po ng nagkakakumpiskar ng 63 grams na nagkakandidat po ng lampas pong 500,000. Amount kang 60 street value kang sabu na nakumpiska sa lipid partner. Mga dayo lang po ito taga Cavite po sinda asin nag-deliver sinda dito sa mga Banuan. Pagkaray na Banuan kang Pasakaw. Kasi yung tayo, sunod-sunod na nga ang nangyaring mga bagyo, may gaps pasinda na mag-deliver din siya po. Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Alcomidas ang Chief of Police kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Antras tanto sa iba pang barata, pigkumpirmar ni ABC President Dinis Tarusanan kan Pamplona, Camarines Sur na totoong nagpili ang Department of Agriculture sa itinaong asistensya kan sinambit na ngayon siya sa mga parauma na kung saan ang asistensya gikan mismo sa opisina kan presidente na si President Bongbong Marcos sa mga apektado kan baha na dara kan bagyong Christine dyan sa Banwaan kan Pamplona. Ipinagpahig ni ABC President Tarusanan si mga parauma na rehistrado sa nakaya sa RSBA farmers iyo ang pighagad kan Departamento kan Agrikultura na dapat rehistradong bilang lehitimong mga parauma. Salamat man sa partibismo o salaman subuota ana mga saota asin pahayag ni Barangay Kagawad Miguel Barosa na may pinili sana sa pagtaong ayuda hali sa gobyerno. Tinulit ta mismo nga si mga pangaranda na pinagasabi ni Barosa gabos da lehitimong mga parauma na rehistrado sa RSBA kan Departamento kan Agrikultura. Uya si ABC President Dinis Tarusanan. Ito, totoo po yan na may pinipili. Pinipili po itong mga totoong mga parauma. Pinipili po si mga totoong parauma. Ito pong pinaluwas na interview ni Kagawad Barosa. Bako po itong makatotoo. Si mga pinangaranan niya po duman, mga registered RSBSA farmers po na kung saan, iyo po yan baga ang hinahagad kandi na dapat magparehistro po bilang parauma.
ang sarong anit ng paraoma, dapat registrado po sa DA. Sige po, sa iya man po yan na pagtubod. Kami po, bilang pong EBC, nag-ulay-ulay naman po kami na ito pong asistensya na tinawag sa tuyong presidente para po sa mga paraoma. Ang nagpili po kato sa totoong mga paraoma, si mga kapitanis man po. Kayo po nakakabisto kang barangay. Pero kung dahil man po siya nakaiba, dahil kung man po pati aram kung liitin mo para umamandya, kung sige niya man lang pagmanok do. Ang pagkaaram ko po, itong pinangararanan niya, nagkaigwa po katong sertifikasyon ang DA sa pagi po sa muyang Municipal Agriculturist Officer, as in sa muyang mayor, na sinertify po ito, na para talaga ito, nakakawang ito. Iyo po, sir, hindi po. Artiyan kan mga pahayag ni EBC President Dinis Tarosana na banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, diskwento pangapudan kan DTI Camarines Sur tabang sa mga nawaran na nin harong. Uyet Paderes sa detalye. Bagaman nagbabangon pang negosyo sa Camarines Sur at ng iba dahil panggayo nakakabukas kan sa edang negosyo, nangapudan ang Department of Trade and Industry, Camarines Sur, urog na sa mga hardware store na magtaon ng diskwento sa mga nawaraning harong uli sa rapado kan Bagyong Pipito. Sigon kay J. Ablan, Provincial Director kan ahensya, paagini para makatabang sa karang kababayan urog na sa partido at Rinconada area na kadaklan, nagpapakarepakan sa mga karungan. Ipig halimbawa na bell and plywood, tire wire, pako, tools at sinibapang construction materials. May tira lang nagtugot partikular sunod kan Iriga, ang iba pagpapakarepan urulay, kaibahan ang Hardware Association sa probinsya. Para sa BBS News, Boyd Paredes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta, inset kan mga paratukdo sa Naga City, kansilado mo na mga estudyante mayo damo ng simbreak ngunya na bulan kan Nobyembre. Darrell Banyas sa detalye. Magpapadagos muna ang daugan mga estudyante sa siyudad ni Naga matapos ang sunod-sunod na pagsuspindir ng klase. Darakan mga nag-aging bagyo na labi-labing nakaapektar sa mga eskwelahan at estudyante sa siyudad. Dahil digdi, sigun tinipid Naga City Division Schools Division Superintendent Dr. Susan Coliano, temporary mo lang schedule sa masunod na taon ang nakatalaan na kutaan ng in-service education and training para sa mga paratukdo sa masunod na semana matapos magsumitir ng surat ang Association of Elementary and High School Principal kangarig na kansilaron ini. Mayo man mo na subuot na semestral break ang mga estudyante kangarig na makapag-focus sa pag-aadal. Dagos man ang quarterly examination kan mga estudyante na dainadagos ng huli kan paglamasakan bagyo. Mientras tanto katakod kayo ni positibo. At mayo man na-observara na problema ang mga paratukdo na ginibong psychological first aid sa mga estudyante kan primerong aldaw kan klase matapos ang bagyo. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Speaker Martin Romualdez sa bisita kan Kamsur ngunya na aldaw, mataong ayuda sa mga inagian nin kalamidad. Boss O kay Isminda sa detalye. Bisita ngunya na aldaw si House Speaker Martin Romualdez sa digdi sa siyudad ni Naga, na partikular sa probinsya ni Camarines Sur. Nakatalaan mag-abot sa Kapuerte Complex alas 12 ni na pagkaudto na kung saan na ini ang sasabaton ni Congressman Luigi o ni Governor Luigi siringman Congressman Elry Villafuerte asin Congressman ni ana pag-abot kay ni igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Ana nasambitan ng pagbisita tanganing magataoning ayuda sa mga nabiktima kan pagbaha kalamidad igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Nga ana mga ayuda gikan sa Dole, ana tupad payout na konsain nasa 5,000 ang sinasabing beneficiaryo kay ni siringman ang DSWD na igwamanin na AKAP program na itatao sa atyan sa pag-abot ka na sambitan ng speaker. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping
Mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. Salamat sa ibo, Junel. Mga pagkiriba halin dyan sa BBS FM, sa saido mga bareta. Oras kunyan, alas 6:37 na ng pagkaaga, mabalik kami atyan para sa mga ultimong bareta. Digdi sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang datos basado sa Rapid Assessment of Damages Report na ginibo sa maraming school division sa Kabigulan. Ipinahayag ni Juwamil, kabali sa mga apektadong eskwelahan ang 108 sa Catanduanes, 144 sa Camarines Sur, 113 sa Camarines Norte, at 43 sa Naga City. Sa 244 kwartong eskwelahan na totalmente naraot, ang kinabibilangan ni kan 102 sa Catanduanes, 128 sa Camarines Sur, 114 o bagamang 14 sa Camarines Norte. Basta kung sa Kamsura, kisa Catanduanes. Alagad may kabilugan man. 3,848 sa mga estudyante ang waraning istaran kan Super Typhoon. Dagdag pa kan parapayag kan DepEd Bicol, nagpadra ang regional DRM team sa Catanduanes taganing mas mabusisi ang danyo sa infrastruktura asin masimbagan ning tulos-tulos sa pag-iipo ka mga estudyante pati naman mga partokdo sa mga lugar na pinaka-tiyos. Sa sarumpayag sinabi man ni DepEd Director Gilbert Sadsad, tutukan kang validation team ang mga pinaka-grabing naapitran na mga munisipyo duman sa probinsya kang Catanduanes. Liwat man na pinapusog ang DepEd ang sa dedikasyon sa pagmantinir kang pagpapadagos sa pag-eskwela kang mga estudyante sa ibong kang sunod-sunod na mga bagyong nakapiktar sa Kabigulan. Idineklarang independenteng kandidato kan Commission on Election Law Department si Michelle de Guzman Mabulo bilang kandidato kan San Fernando, Camarines Sur. Inibasado sa surat na ipinadarakan Comelec Law Department kay Governor Rodolfo Albano kan Isabela na U.S. Secretary General kan Partido Federal ng Pilipinas. Sa surat, iniimpormaran si Albano maparapit sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA na ipinalawas kang Partido Federal ng Pilipinas kay Mabulo para sa pagkaalkalde kan Banawan kan San Fernando, Camarines Sur. Ang sinabit na sumut na CONA na pinalawas kan Partido Federal ng Pilipinas sa paykan regional person sa Region 5 na si Governor Dong Padilla kan Camarines Norte. Alagad, naguluwas sa sworn list kang authorized signatories na si Padilla day autorisado na magpaluwas ding nomination sa pangaran kang Partido Federal ng Pilipinas para sa mga ilihidong posisyon sa probinsya kan Camarines Sur. Ninuli gani ang aspiranting si Michelle Mabulo pigkonsiderar na independenteng kandidato basado sa Comelec Resolution number 110451 ninulita Ancona day pirmado kang autorisadong signatory kang Partido Federal ng Pilipinas para sa probinsya kan Camarines Sur. Ang sinampit ng surat kay Albano, pirmado ni Attorney Matcha Norina Tigaro Kasingal, Director 4 kan Law Department kan Commission on Election na may petsang Oktubre 4 o Nobyembre 4 ngunyan na taon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Irido ang 4 na miyembro kang United Nations Peacekeeping Agency na nakadestino sa Southern Lebanon. Pinabaan kaya ng rocket ang base ninda na saro sa tulong insidente sa laog ning Sarong Aldaw. Dinara sa ospital ang 4 na
ganyan ang peacekeepers. Sigun sa UN Interim Force in Lebanon, nangyari insidente sa Ramya Village sa sa border kang Israel. Kabali man sa nag-restoring danyos ang basinida sa Siyama, alagad Bayuman na iristong irrido. Mga tugang, iyan po ang mga baretang sunod na tabayaran sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Webes, petsa 21 na po kambulan, Nobyembre taon 2024. Sa tuwing Christmas countdown, iguala sa dikitan 34 dias, Pasko na. Sa pagkarap po kabilog na porsa kang Kakampi Network News, nakataban niya ito sa pagkatulog ng mga bareta, ang DWEB-FM Kamsur, nakaibaran taluman si Bened Dicena, ang KM Kakampi Partido, si Frank Sotero, asin sa BBS-FM Naga, si Junel Cuba. Hari man po sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City, kaibaran ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa magkatabay, sagun sa masunod yatong pagkatunding amay na mga bareta na antabayanan sa rabay sa mga kakamping radyo, asin man sa FB Live. Maray na aga sa Indo. Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsur.